Ang buhay ni Cynthia Villar ay isang malinaw na halimbawa ng pagsasanib ng negosyo, politika at impluwensya sa lipunang Pilipino. Ipinanganak siya noong 29 ng Hulyo 1950 sa Muntinlupa. Mula sa pamilyang may koneksyon na rin sa politika sapagkat ang kanyang ama ay naging alkalde at kongresista ng Las Piñas. Sa murang edad, nahubog na siya sa kapaligirang may ugnayan sa pamahalaan, ngunit hindi lamang doon umikot ang kanyang buhay. Siya ay nagtapos ng Business Administration sa University of the Philippines at kumuha ng master's degree sa New York University, bagay na naging pundasyon ng kanyang karera bilang isang profesional at negosyante. Bago man siya naging kilalang politiko, si Cynthia Villar ay nagtrabaho bilang financial analyst at naging propesor sa kolehiyo. Dito pa lamang ay makikita na ang kanyang kakayahan sa larangan ng ekonomiya at pamamahala. Ang kanyang buhay ay tuluyang nagbago nang pakasalan niya si Manny Villar noong 1975. Ang kanyang asawa ay nagmula sa mahirap na pamilya sa Tondo at nagsikap mula sa pagiging working student hanggang maging isa sa pinakamayamang negosyante sa Pilipinas. Sa kanilang pagsasama, naging katuwang si Cynthia sa pagpapalago ng kanilang negosyo, partikular sa real estate, kung saan siya ay naging bahagi ng pamamahala sa kanilang mga kumpanya at bangko. Hindi may kakaila na ang yaman ng pamilya Villar ay bunga ng kombinasyon ng sipag, diskarte sa negosyo at malawak na oportunidad. Mula sa maliit na negosyo, lumawak ang kanilang real estate empire na naging isa sa pinakamalaki sa bansa. Dahil dito, si Cynthia Villar ay madalas kilalaning isa sa pinakamayamang mambabatas sa Pilipinas sa loob ng maraming taon. Ang kanyang pagpasok sa politika ay tila natural na hakbang, lalo na't ang kanyang asawa ay nauna nang naging kongresista at Senate President. Noong 2001, siya ay nahalal bilang kinatawan ng Las Piñas at nagsilbi hanggang 2010. Pagkatapos nito, siya ay tumakbo bilang senador noong 2013 at muling nahalal noong 2019, kung saan siya pa ang nakakuha ng isa sa pinakamataas na bilang ng boto sa kasaysayan ng halalan sa Senado. Sa kanyang panunungkulan, nakatuon siya sa mga usaping agrikultura, kababaihan at kahirapan, at pinamunuan din niya ang Villar Sipag, isang organisasyong nagbalalayong makatulong sa may hirap. Gayunpaman, hindi naging malinis sa kontrobersiya ang kanyang karera. Ilan sa mga isyu na iniugnay sa kanya at sa kanyang pamilya yung umano'y conflict of interest sa mga proyektong pang-imprastruktura na dumadaan o nakikinabang sa kanilang mga real estate holdings. May mga aligasyon din ukol sa paggamit ng kapangyarihan para sa interes ng negosyo, tulad ng mga isyu na may kaugnayan sa C5 Road Extension at iba pang proyekto. Bukod dito, ang kanilang pamilya ay minsan ding nadawit sa mga usapin tulad ng pork barrel scam, bagamat may mga pagtanggi mula sa kanilang panig. Noong mga nakaraang taon, may mga bagong isyu ring lumitaw kaugnay ng kanilang mga negosyo, kabilang ang mga investigasyon ng ahensya ng gobyerno na umano'y market manipulation. Tila napapadalas din ang pagiging mapang-amok ni Cynthia Villar sa kalsada. Sa mga nakaraang taon, kagaya na lamang noong taong 2023, nanawagan si Senador Cynthia Villar sa publiko na maging mapanuri at huwag basta maniwala sa mga ulat na anya'y kulang o hindi kumpleto. Kaugnay nito, nagbabala rin siya sa posibilidad ng pagsasampa ng kaso laban sa mga umano'y nagpapakalat ng maling impormasyon. Ang pahayag na ito ay kaugnay ng isang viral video kung saan makikita siyang kinokompronta ang ilang security guard sa BF Resort Village sa Las Piñas. Ayon sa senadora noon, hinihinala niyang may masamang intensyon ng taong kumuha at nag-upload ng naturang video. Ipinaliwanag ni Villar na bilang isang public official noon, bahagi na ng kanyang tungkulin ang harapin ang ganitong uri ng mga isyu at batikos. Aniya, may mga pagkakataong tila planado ang mga ganitong pangyayari, ngunit tinatanggap niya ito bilang kabayaran ng kanyang posisyon sa pamahalaan. Ang insidente ay nag-ugat sa umiiral na alitan sa pagitan niya at ng BF Resort Village Homeowners Association, kung saan may nakabinbin na siyang kaso dahil sa pagtutulong ng asosasyon na sumunod sa isang ordinansa na nagpapahintulot sa mga residente ng lungsod na dumaan sa mga kalsada ng subdivision gamit ang friendship sticker. Binanggit din ng senadora na naglabas na ng temporary restraining order ng korte laban sa desisyon ng Homeowners Association. Sa kabila nito, patuloy umano ang kanyang nararanasang mga suliranin sa nasabing asosasyon. Isa sa mga pinakahuling issue ay ang paglalagay ng bukod na harang sa access sa composting facility na kanyang itinayo sa isang river easement. Ayon kay Villar, nakuha niyang lugar matapos niyang paalisin ang mga informal settlers 7 taon na nakakalipas. Dagdag pa niya, hindi rin umano pinayagan ng asosasyon ang pagpapatayo ng sidewalk sa harap ng composting facility, pati na ang pagpasok ng ready-mix truck na magdadala ng materyales para sa konstruksyon.
Ipinagbawal din umano ang pagtatanim ng mga puno sa easement area. Dahil dito, plano ni Villar na magsampa pa ng karagdagang reklamo laban sa Homeowners Association at inatasan na niya ang kanyang mga abogado na pag-aralan ng mga nararapat na hakbang bukod pa sa naunang kasong nagresulta sa pag-issue ng TRO. Samantala, wala pang pahayag ang BF Resort Village Homeowners Association hinggil sa mga alegasyon ng senadora. Sa usapin naman ng viral video, ipinahayag ni Villar ang kanyang pagdududa sa kilos ng isang security guard na paulit-ulit umanong nagsasabing huwag siyang sasaktan. Ikinatwiran niya na hindi makatwiran ng naturang pahayag dahil mas malaki ang pangangatawan ng gwardya at ito ay armado, samantalang siya ay wala namang dalang armas. Sa naunang pahayag, iginit ni Villar na wala siyang ginawang mali sa kanyang pagkumpronta sa mga security guards na naglagay ng harang sa kalsada. Kamakailan din, muli na namang nag-viral si Villar sa parehong lugar. Sa kumalat na video, makikita si Villar na mariing kinukwestiyon ng mga security guard hinggil sa ipinatupad na bagong patakaran sa trapiko. Partikular ang paglalagay ng no U-turn signage at bollards sa harap ng kanyang tahanan. Ang kanyang reaksyon, kabilang ang bantang pagsasampa ng kaso ay nag-ugat sa umano'y kawalan ng abiso at konsultasyon sa mga residente. Ayon sa kanya, ang naturang pagbabago ay pinatupad ng mga opisyal ng Homeowners Association na kanyang tinukoy bilang iligal. Sa kanyang opisyal na pahayag, binigyang din ni Villar na walang naipakitang sapat na dokumentasyon o otorisasyon upang bigyang katwiran ng naturang pagbabago. Dagdag pa niya, ang kasalukuyang pamunuan ng Homeowners Association ay dati nang idineklarang illegal ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD at ng Human Settlements Adjudication Commission, mga ahensyang may kapangyarihang mga siwa at magresolba ng mga sigalot sa mga pabahay at komunidad. Binanggit din ni Villar na ang naturang pagbabago ay nagdudulot ng traffic congestion at posibleng panganib sa mga motorista at ari-arian. Noong nakarang araw lamang, muling naging sentro ng pampublikong diskurso ang usapin ng lupa at pagmamayari sa Pilipinas, partikular sa konteksto ng mabilis na urbanisasyon at paglawak ng mga proyektong pang-real estate. Isa sa mga pinakabagong kontrobersiya na naman kay Cynthia Villar ay hinggil sa umuling pag-angkin niya sa isang lupain sa Bacoor, Cavite. Lumabas ang usapin matapos maiulat ang di umano'y pagkuha ng isang 2.5 hektaryang lupain sa Barangay Molino 6, Bacoor. Ayon sa mga ulat, nagsimula muna ang proseso ng pag-angkin sa nasabing lupain noong 2023 kung saan ilang residente ang nagsabing naapektuhan ang kanilang mga tirahan at kabuhayan. May mga paratang na kahit may hawak na titulo ang ilang pamilya, sila'y napilitang lumikas o naharap sa banta ng pagpapaalis. Ayon sa ilang ulat, kabilang dito ang testimonyo ng isang pamilya na nagsabing personal umanong ipinahayag na nabili na ang lupa kahit sila ay may hawak na dokumento ng pagmamayari. Bilang tugon, maring pinabulaanan ni Cynthia Villar ang lahat ng paratang. Sa kanyang pahayag, iginit niyang wala siyang anumang kinalaman sa sinasabing land grabbing. Binigyan din niya na bilang isang dating mambabatas, ipinagbabawal sa kanyang direktang pakikilahok sa negosyo o anumang transaksyong may kaugnayan sa lupa habang siya'y nasa pwesto. Ipinaliwanag din niya ang kasaysayan ng tinatawag na Moonwalk Property na aniya ay matagal ng pag-aari ng isang pribadong kumpanya, ang Moonwalk Development and Housing Corporation. Ayon sa kanya, mahigit 38 taon ng hawak ng nasabing kumpanya ang lupa hanggang taong 2022. Dagdag pa niya, bago pa man ipatupad ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP Law noong 1988, ang lupa ay na-reclassify na bilang non-agricultural kaya hindi ito saklaw ng naturang batas. Higit pa rito, sinabi ni Villar na ang usapin hinggil sa CARP coverage ng lupa ay umabot na sa Office of the President. Ayon sa kanya, pinagtibay noong 7 ng Hulyo 2021 ang desisyon ng Department of Agrarian Reform na pumapabor sa nasabing kumpanya, na lalong nagpapatibay umano sa legalidad ng pagmamayari nito. Noong 3 ng Hunyo 2022, sinabi ni Villar na nailipat ang pagmamayari ng lupa sa Fine Properties Incorporated sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement. Sa katunayan, hindi ito ang unang pagkakataon na naharap sa ganitong uri ng mga isyong pamilya. Sa mga nakaraang taon, may mga ulat na rin ng mga aligasyon ng technical land grabbing laban sa kabilang mga kumpanya, bagaman ang mga ito ay kanilang pinabulanan. Sa hiwalay na usapin, ang kumpanyang konektado sa pamilya ay naharap din sa mga reklamong may kinalaman sa financial disclosures at umano'y paglabag sa securities regulations. Bagamat iba ang konteksto ng mga kasong ito, ipinapakita lamang nito na ang kanilang mga operasyon ay madalas na nasasangkot sa masusing pagsusuri ng publiko at ng otoridad. Sa kasalukuyan, matapos ang kanyang termino bilang senador na nagtapos noong 2025, nananatili pa rin siyang makapangyarihang personalidad sa bansa. Ang kanyang pamilya ay patuloy na aktibo sa politika
Ang kanyang mga anak ay may mga posisyon sa gobyerno habang ang kanilang negosyo ay patuloy na lumalago. Siya rin ay patuloy na nakatuon sa mga gawaing pangkawang gawa at mga proyektong may kinalaman sa agrikultura at kabuhayan sa pamamagitan ng kanilang foundation. Sa kabuuan, ang buhay ni Cynthia Villar ay sumasalamin sa isang kwento ng pribilehiyo, pagsisikap at kapangyarihan. Mula sa pagiging profesional at negosyante, siya ay naging isa sa mga pinakamaimpluwensyang babae sa politika ng Pilipinas. Gayunpaman, kasabay ng kanyang tagumpay ang mga kritisismo at kontrobersiya na patuloy na bumabalot sa kanyang pangalan. Isang paalala ng kapangyarihan ay laging may kaakibat na pananagutan.